Naniniwala ka ba sa mga albularyo o nakaranas ka na ba magpakonsulta sa isa? Sa maraming sulok ng Indonesia, lalo na kung saan limitado ang akses sa medikal na serbisyo, ang mga albularyo ang unang takbuhan ng mga naghahanap ng solusyon sa kanilang mga suliranin. Ngunit kailan nagsimula ang pag-asa sana ay nauwi sa isang malamig na bangkay sa ilalim ng lupa. Ito ang kwento ni Slamet Tohari, ang dukon o albularyo na nangakong dodoblehin o titriplihin ang iyong pera at kumitil ng hindi bababa sa 12 buhay. Sabay-sabay nating tuklasin ang madilim na ritual, ang mga palinlinlang at ang malagim na katotohanang sumalubong sa bawat nagtiwala kay Slamet. Kamusta? Ako po si Ces, ang inyong Pinoy Crime Documentaries Tagalog Narrator. Ako ay nagbabahagi ng mga totoong crime stories na isinalin sa Tagalog. Kung mahilig ka sa mga true crime kagaya ko, like, share, subscribe sa aming channel. Umaga ng March 27, 2023, isang binatang dumating sa himpilan ng pulisya sa Banjarnegara, Central Java, Indonesia. Mula pa siya sa Sukabumi, West Java, halos 8 oras ang biyahe. 3 araw na raw kasing nawawala ang kanyang ama na si alias P.O. Hindi na nila ito makontak sa kahit anong paraan. Ayon sa binata, ang huling lokasyong alam nila ay nasa Banjarnegara ito. Sabi sa huling mensahe ni P.O. sa kanyang anak sa WhatsApp, pupunta raw siya sa isang dukon o lokal na manggagamot o sa atin ay isang albularyo. Hinagulat naman ng mga pulis ang message ni P.O. sa kanyang anak. Sabi nito, kapag hindi ako nakabalik, pumunta ka sa lokasyong ito at magsama ka na ng mga pulis. Hindi pa alam ng mga otoridad na ang araw na iyon ay magiging simula ng isang investigasyong maglalantad ng serye ng mga pagpatay. Isang krimen na matagal na palang nangyayari sa tahimik na probinsya ng Banjarnegara, Indonesia. Ang Banjarnegara ay isang lalawigan sa gitna ng Central Java, Indonesia. Malayo ito sa syudad ng Jakarta na may halos 400 kilometers ang layo. Ang ekonomiya sa Banjarnegara ay umiikot sa agrikultura, mga palayan, gulayan at mga maliliit na negosyo. Karamihan sa mga naninirahan ay simpleng tao, nagtatrabaho araw-araw para mabuhay. Isa sa mga kilalang tao sa lugar ay si Tohari Slamet o mas kilala bilang Mba Slamet, 45 years old. Isa siyang dukon o isang tradisyonal na manggagamot o spiritual healer. Nakatira siya sa Balun Village, Wanayasa, Banjarnegara Regency, Central Java, Indonesia. Ang bahay ni Slamet ay malapit sa ilog at medyo malayo sa mga kapitbahay. Hindi rin sila madalas nakikipag-usap sa mga tao roon. Pero matagal na siyang kilala sa lugar. Dinadayo siya ng mga tao na galing pa sa malalayong lugar para magpagamot o kaya humingi ng payo sa negosyo at sa personal na buhay. Ngunit minsan hindi lang basta payo ang inaalok ni Mba Slamet. Isa sa mga tinatawag niyang serbisyo ay ang umano'y kakayahan niyang doblehin o minsan pang ay triplihin ang pera gamit ang isang ritual. Para sa ilan, maaaring katawa-tawa ito. Mapapailing ka na lang o kaya'y mapapataas ng kilay. Ngunit sa mga liblib na lugar tulad ng Banjarnegara, Indonesia, kung saan limitado ang edukasyon at marami ang nangangarap ng kaginhawaan, ang gantong pangako ay madali pa ring paniwalaan. Ang modus ni Mba Slamet ay nagsisimula sa pagpo-post sa Facebook. Mayroong assistant si Mba Slamet, si BS, 32 years old. Si BS ang mga nagpo-post ng mga invitation o promotion nila sa Facebook. Sa mga post nila ay si Mba Slamet raw ay isang paranormal o psychic na may kakayahang doblehin o triplihin ang mga pera na dadalhin sa kanya matapos ang isang gagawin niyang ritual. Marami ang naniniwala kay Slamet. Mapalit ng tiwala at pera, nangako si Slamet na dodoblehin o titriplihin ang dadalhin nilang pera sa kanya. Para sa mga taong nasa ilalim ng matinding kahirapan, ito ay isang alok na mahirap tanggihan. Bago pa ang modus niyang ito, si Slamet ay naaresto na noong 2019 dahil sa paggamit ng counterfeit money o peking pera.
Hindi naging malawak ang balita tungkol sa kasong iyon pero ang malinaw ay matagal na siyang sangkot sa panlilinlang o fraud. Pagkalaya niya, nagpatuloy siya sa pagiging dukon o albularyo. Sa panlabas, isa siyang respetadong manggagamot, pero sa loob ng kanyang operasyon, isa siyang manloloko. Noong taong 2020, pumutok ang pandemya ng COVID-19. Tulad ng ibang bahagi ng mundo, lubos itong nakaapekto sa Indonesia. Sa mga liblib na lugar tulad ng Banjarnegara, tumigil ang takbo ng buhay. Nagsara ang mga negosyo, nawala ang mga trabaho, lalong lumalim ang kahirapan. Sa panahong ito, maraming tao ang lalong kumapit sa paniniwalang espiritual. Naghanap sila ng alternatibong solusyon sa mga problema. At sa mga ganitong pagkakataon, tumataas ang tiwala sa mga dukon. Lalong lumakas ang impluwensya ni Slamet. Habang bumabagsak ang ekonomiya, habang nawawala ng pag-asa ang mga tao, nag-aalok siya ng pag-asa kapalit ng pera. Isa sa mga naloko niya ay si alias P.O. Noong July 2022, desperado na si P.O. na makabangon mula sa epekto ng pandemya. Sa Facebook, nakita niya ang isang post na Mba Slamet. Sa post na ito, ang promotion ay kayang paramihin ng pera gamit ang isang ritual. Simple lang ang kondisyon, dalhin ang pera, sumunod sa mga rules, at maghintay lang at dodoble o magiging triple na ang perang dala nito. Agad na nagpadala si P.O. ng mensahe sa page ni Slamet. Mabilis ang sagot sa page. Ibinigay ni Slamet ang address at sinasabing dalhin ang pera. Wala nang tanong-tanong pa. Walang komplikasyon at para kay P.O. ito na ang huling pag-asa. Agad na bumiyahe si P.O. kasama ang anak niyang si alias G.E. Halos 9 na oras ang biniyahe na mag-ama mula sa Sukabumi, West Java patungong Wonosobo. Pagdating sa Wonosobo, sinalubong siya ni B.S. ang assistant ni Slamet. Mula Wonosobo, bumiyahe ang tatlo patungong bahay ni Slamet sa Banjarnegara. Pagdating ni P.O. sa bahay ni Slamet, pinapasok siya agad sa isang kwarto. Pero ang anak niyang si alias G.E. ay pinaghintay lang sa labas. Walang ibang tao sa kwarto kung hindi si P.O. at si Slamet na lang. Tahimik ang kwarto. Halos wala itong gamit. Amoy insenso, madilim ang loob. Walang palamuti. Wala ring ibang saksi. Tanging nasa kwarto lang ay isang butas na may laki lang ng 15 by 15 cm at may lalim na 10 cm. At sa kaliwa daw nito ay may floor mat. Dito raw isinasagawa ang ritual at inilalagay ang pera para dumoble o trumiple. Walang nakakapasok sa kwartong ito kung hindi si Slamet at ang mga nabiktima nito. Kahit ang sariling asawa ni Slamet na si Sene ay hindi raw din siya nakakapasok rito. Ayon sa panayam kay Sene, hindi raw niya alam ang mga gawain ng asawa. Akala lang raw niya ay may dumadalaw sa asawa niya ng mga tao at inuutusan lang siya magtimpla ng tea o kaya kape. Habang nasa kwarto si P.O. at Slamet, agad na nagsimula ang ritual. Naglatag si Slamet ng kandila, nagdasal at nilagay ang pera sa gitna ng butas. Noong una, ipinangako ni Slamet kay P.O. ang halagang 70 milyon rupiya o mahigit 230,000 pesos sa pera natin ngayon ay magiging 5 billion rupiya o mahigit 16.76 milyon pesos na raw pag natapos ang ritual. Sa laki ng perang ipinangako, agad na naniwala si P.O. nagbabaka sakaling tumubo ng malaki ang kanyang pera. Ngunit nang matapos ang ritual, pinapauwi niya na si P.O. at ang anak niyang si G.E. Hindi pa raw agad makakatanggap ng buong 5 billion si P.O. Para mapaniwala si P.O., nagpadala si Slamet ng halagang 11 milyon rupiya o 36,000 pesos ilang araw pagkatapos ng kanilang unang pagkikita. Ang sabi ni Slamet, nagsisimula na raw dumoble ang pera ni P.O. at unti-unti na itong mabibigay ng hulugan. Dahil dito napaniwala si P.O. at naging kampante. Pero habang tumatagal, wala nang padala si Slamet. Sa halip, pinapaasa lamang siya sa mga messages at pambobola nito. Ang dahilan niya, nasa proseso pa raw ito, huwag magmamadali
at hinihintay lang raw ang tamang oras ng paglabas ng pera mula sa butas. Lumipas ang 7 buwan ng puro pangako. Pagdating ng March 20, 2023, nagalit na si PO dahil hindi na muling nagpapadala ng pera si Slamet at tila iniiwasan na siya. Nagpasya si PO na pumunta mag-isa sa bahay ni Slamet sa Banjarnagara. Dumating siya roon noong March 23, 2023 sakay na ng kotse. Pagdating niya sa bahay ni Slamet, nagpadala siya agad ng share location sa kanyang pangalawang anak na si SL. Ito ang kanyang message. Galit na kinompronta ni PO si Slamet. Paulit-ulit na kinukulit niya ito tungkol sa kanyang pera. Nagbanta pa ito na isusumbong siya sa mga pulis kung hindi niya ibabalik ang pera. Para patahimikin si PO, pinapasok na ito sa bahay at inalok ng isang inumin. Sinasabing parte raw ito ng ritual para mailabas ang pera. Inainom siya ni Slamet ng isang bote ng wet na may halong potassium cyanide, isang laso na mabilis kumilos at mahirap matukoy. Pagkainom niya, agad na nakaramdam si PO ng kakaiba sa kanyang katawan, kasama na matinding pagkahilo. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, nagpadala si PO ng ilang voice messages sa kanyang mga anak. Sa mga recording na iyon, rinig na rinig ang takot at pangamba sa kanyang boses. Pakinggan natin ang nakakakilabot na message na pinadala ni PO. Kalau di Sherlock, ini rumah orang tuanya atau rumahnya juga sama lah. Takutnya kenapa-napa ayahnya gitu loh. Sa isa pang voice message, inamin niyang nakakaramdam siya ng antok matapos uminom habang nasa gubat na siya noon. Lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung. Ini orang tuanya sekitar 100 meter orang tuanya dia. Sama aja. Nampaknya hampir selamat. Kayaknya sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih ayah 100 lebih. Cuma ini waspada aja. Takutnya namanya ayah kan gak punya teman, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang ayah percaya lagi. Makanya ayah agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah gak sadar bahwa yang aku mulu habis minum Pocari tidur lagi sampai ayah bersila nih sambil nunggu. Kepala ayah langsung tidur di bawah. Kan aneh. Dia ngomong sih kayak orang mabuk. Dia ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya, moga-moga selamat sampai tujuan. Ang mga voice message na ito ang naging isa sa mahalagang ebidensya gamit laban kay Slamet Tohari. Ito na ang huling beses na narinig si PO. Ayon sa investigasyon, pagkawala ng malay ni PO, ibiniyahe ni Slamet ang bangkay nito at inilibing sa isang mababaw na hukay sa masukal na daan patungong gubat sa Wanayasa, mga 1.5 kilometer ang layo mula sa tahanan nito. Katapos ng ilang araw na walang balita mula kay PO, unti-unting nag-alala ang kanyang pamilya. At noong Lunes, ika-27 ng March 2023, formal nang inireport ng kanyang pamilya sa mga otoridad ang kanyang pagkawala. Noong linggo ng April 2, 2023, bandang 6:47 ng umaga, nagtungo ang mga pulis sa isang lugar sa Balun Village, Wanayasa District, Banjarnagara Regency. Sa inspeksyong ito, natagpuan nila ang isang bangkay na nakalibing sa mababaw na hukay. Sa tabi nito, nakita ang isang ID card na tumugma sa nawawalang tao na si PO, 53 taong gulang. Dahil sa natuklasan, agad na hinuli si Slamet at dinala sa police station. Matapos ang investigasyon, dinala ni Slamet ang mga pulis sa lokasyon kung saan umano niya inilibing ang iba pa niyang mga biktima. Doon natagpuan pa ang karagdagang 9 na bangkay, lahat ay inilibing malapit sa kanyang tahanan. Kinabukasan, April 3, 2023, iniulat na may kabuoang 12 na bangkay na natagpuan. Ilan sa mga hukay ay may 2 o hanggang 3 katawan raw sa loob. Ayon sa investigasyon, si Slamet ay nagpapanggap na dukon at ginagamit niya ang modus na dodoblehin ng pera o money multiplier para linlangin ang mga biktima. Ipinapangako niya kaya niyang gawing hanggang 5 billion rupiah ang pera gamit ang isang ritual.
Sa interogasyon, inamin niyang may mga biktima siyang pinatay gamit ang kutsilyo at ang iba ay nilaso niya gamit ang potassium cyanide. Bukod sa pagkakaaresto kay Slamet Tohari at ang kanyang kasabwat na CBS, nakumpiska ng pulisya ang mga sumusunod. 471 peraso ng peking pera, mga kutsilyo, isang kemikal na potassium cyanide na ginagamit nito sa pagpatay. Ayon sa pulisya, ang mga biktima ay nasa edad 25 hanggang 50 years old at ang ilan ay mahigit 6 na buwan nang nakalibing. Pero karamihan sa mga katawan na nakita ay walang palatandaan ng pisikal na karahasan ayon sa autopsy. Hindi lamang raw taga Banjarnagara ang kanyang mga nabiktima. Dinadayo pa siya ng mga biktima mula sa iba't ibang probinsya tulad ng Lampung at Sukabumi. Ang lahat ng biktima ay umaasang mapaparami ang kanilang pera, ngunit ang kabayaran ay ang kanilang sariling buhay. Noong September 26, 2023, formal nang inihain kay Slamet Tohari ang kasong murder sa Banjarnagara District Court na may kasamang reklamang premeditated murder. At noong January 12, 2024, hinatulan na si Slamet ng parusang kamatayan dahil sa pagpatay ng 12 katao gamit ang isang lason. Itinuturing ng judge ang kanyang krimen bilang isang extraordinary crime. Sa buong paglilitis, hindi nagpakita ng emosyon si Slamet. Tila walang pagsisisi, walang paliwanag, at para sa mga hukom malinaw ang kanyang motibo. Mapanganib siya at hindi na dapat pambigyan ng pagkakataong makalaya. Ang kanyang katuwang na CBS ay kasalukuyan nakasuhan na rin at haharap sa parusang kamatayan o habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagtulong o pakikisabwat kay Slamet. Ang kaso ni Slamet Tohari ay hindi lamang tungkol sa serya ng pagpatay. Ito ay malinaw na halimbawa kung paano nagagamit ang paniniwala ng isang tao, lalo na sa mga lugar na lubog sa kahirapan at kawalan ng pag-asa para sa pansariling interes. Hanggang ngayon, libo-libong Indonesian pa rin ang umaasa sa mga dukon. Sa mga lugar kung saan hindi abot ang tulong ng gobyerno, sila ang tinitingalang tagapayo. Hindi natin sila hinuhusgahan, bagkus pinag-iingat. At gaya ng kaso ni Slamet, ang tiwalang ito ay maaaring mauwi sa trahedya. At dito na nagtatapos ang kwento ni Mba Slamet at ang kanyang mga kasinungalingan. Kung may alam ka pang kaso na dapat mabigyan ng liwanag, i-comment mo sa baba. Huwag ring kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.